Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Aso sa Cavite, kinaantigan matapos matyagang hintayin ng among hirap maglakad. Babaeng sinundo ng kanyang aso dahil late nang umuwi, kinaaliwan online. Sikat na bake shop, tumangging isulat ang dedication letter na hiling ng isang customer sa bibilhing cake. Kung bakit, alamin. Bisitang sawi sa pag-ibig, sinuntok ng campsite staff dahil sa pagmumura at pagsigaw ng hinaing sa bundok. Kauna-unahang female degree holder ng Harvard Law, isa pa lang Filipina. At Finland, muling kinilala bilang happiest country in the world. Sure ako ang lahat ng kwento viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, muli na namang pinatunayan ng isang golden retriever na ito mula Imus, Cavite ang wagas na pagmamahal ng mga aso sa kanilang amo. Sa isang viral video kasi, makikita ang matyagang paghihintay nito sa kanyang amo na hirap ng maglakad. Ang nakakaantig na istorya, ihahatid sa atin ni Millie Borja. Isang nakatutunaw ng pusong tagpo ang nakuhanan ng video ng isang netizen sa Imus, Cavite, kung saan makikita ang matyagang sinamahan ng isang golden retriever ang kanyang fur parent habang naglalakad sa kalsada. Ibinahagi ng uploader na si Blue Hernandez sa social media ang nasaksihang tagpo habang nagpapahinga mula sa pagja-jogging. Ayon dito, nakapukaw daw ng kanyang pansin ang pananatili ng naturang aso na malapit sa kanyang amo. Sa kabutihang palad, nakatawid silang walang anumang anuberya. Dagdag pa nito, nakilala niya ang aso na pinangalan ng Mamba, na aniya ay napakabait at malambing. Iba raw talaga ang koneksyon ng mga hayop pagdating sa mga taong mahal nila. Ang post, umabot sa higit 154,000 hearts at 700,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, sa tuwing tayo ay napapagabi ng uwi, maaaring dahil sa gala, trabaho o school ay madalas pong ang magulang ang naghihintay sa atin upang masigurong tayo ay ligtas. Pero ibahin niyo ang naging sundo ng isang babae dahil ang naghihintay sa kanya ay ang kanilang alagang aso. Ang mga detalye panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kinaliwan online ang video na ito ng nurse na si Jana na nakauwi na ng hating gabi. Sa tila kasi na hindi nakala ay nag-aantay pala ang kanilang alagang aso sa kanyang pagdating. Makikita sa video nung una ay tila kinukumpirma pa ng aso kung siya ba talaga ang kanyang amo. At nang ma-legit check, Sundo mo ka? Sundo mo ka? ay agad yun na itong nilapitan na may kasamang pahipoy at tahol na tila ay trinanslate pa ng amo sa caption na parang pinagsasabihan kung bakit ngayon lang ito nakauwi. Dagdag pa sa main caption ay hindi na lamang magulang at kapatid ang kanyang hatid sundo kundi pati na rin si Bantay. Kinaliwan naman ito ng netizens sa dagdagay ng kanilang sariling aliw comments. Samantalang naturang video ay umabot na sa 75,000 hearts at aabot na sa lagpas 400,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang customer ang nagpahayag ng kanyang saloobin online ukol sa isang sikat na bake shop na tinanggihan umano ang kanyang request na dedication letter sa cake na bibilhin sana nito. Ang manager ng bake shop iginiit na tumatanggap lamang sila ng wholesome dedication.
Ano nga ba ang dapat ipapasulat ng customer? Alamin yan sa report ni Rose Babiera. Hindi napigilang ibahagi ng isang customer ang naging karanasan niya sa isang sikat na bake shop kung saan dapat siya bibili ng cake para ipagdiwang ang isang araw na mahalaga sa kanya bilang isang mamamahayag. Sa post ng uploader na si Ja Rosales, ikinuwento niya kung gaano niya ikinatuwa ang natatanaw na hustisya para sa mga biktima ng tokhang o ang kampanya laban sa droga ng dating administrasyon nang tuluyan ng maaresto ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon kay Rosales, patunay ang araw na iyon na kung gaano man kabagal o kabilis, ay mahahabol at mahahabol pa rin ang mga may sala ng katarungan. Kaya bilang pagdiriwang sa araw na ito, naisipan niyang bumili ng cake kung saan, bunsod ng malikot na isipan, ay nais niya sanang ipasulat bilang dedication sa ibabaw nito ang mga kataga na sa Hong Kong ang rest, sa Pinas ang arrest. Kwento niya sa kahera, naging mamamahayag siya noong 2017 sa gitna ng kainitan ng drug war at naging saksi siya aniya kung gaano paglaruan ng mga bahagi ng gabinete ang katotohanan sa likod ng extrajudicial killings o EJ case. Akala ni Rosales ay okay na ang kanyang order matapos siyang magbayad. Ngunit maya-maya lang, lumabas ang manager ng bake shop para kausapin siya na hindi raw po pwede iyong pinapasulat niya sa cake. Ayon sa manager, polisiya ng kanilang shop na dapat ay neutral at wholesome lamang ang mga ipinalalagay na dedication. Hindi raw papayagan ang mga patama na kagaya ng nais niyang ipasulat. Tinanong naman agad ni Rosales ang manager kung may binanggit daw ba siyang pangalan sa dedication, kung saan nagkamot naman ng ulo ang manager at umiling at inalok ng palitan na lamang ito ng customer. Sinabi naman ito na itatanong pa raw nito sa quality control na suriin ang dedication ni Rosales. Ngunit bago pa man maibahagi ng manager ang desisyon, napagpasyahan na ni Rosales na bawiin na lamang ang kanyang binayad o magpa-refund at huwag nang ituloy na bilhin ang cake. Sa huli, tinapos niya ang post sa pasaring na hindi man niya nabili ang cake, ay mabuti nang nakauwi naman siya sa kanyang bahay. Hindi anya katulad ng sinapit ng tinawag niyang isa dyan na sa airport pa lamang daw ay nahuli na at hindi na nabigyan ng tsansang makauwi pa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sawi na nga ang puso dahil kay ex, nasuntok pa sa muka. Ang dapat sana'y pagkakataon ng isang camper para isigaw ang kanyang mga hinanakit sa bundok at makalimot na uwi sa dobleng pasakit matapos itong sapaki ng staff ng kanilang tinutuluyang campsite sa Tanay Rizal. Akala raw kasi ng staff ay siya ang pinagmumura ng naturang bisita. Ang kwento sa likod ng viral issue tinutukan ni Arnold Herrera. Okay, labas. Labas lahat. Uy. Hindi kailangan. Kailangan. Hindi ko na po kami doon sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo pinumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok. Siraulo ka. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Bakit tayo Broken-hearted na nga, sinapakpas sa muka. Hindi naging maganda ang gising ng camper at sawi sa pag-ibig na si Don matapos itong sapakin ng staff mula sa kanilang tinutuloy ang campsite sa Tanay Rizal. Nakagawian na ng ilang Pinoy ang pag-akyat sa bundok para isigaw ang lahat ng hinaing kay ex, bagay na ginawa lang din naman daw ng biktima. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng kanyang barkada nang bigla silang sugurin ng isang galit na empleyado ng campsite para palayasin dahil sa kanilang pagmumura. Batay sa viral video, sinabi ng biktima na bundok ang kanya minumura at hindi ang sinuman sa mga empleyado ng campsite. Pero matapos niya itong sabihin, agad itong binweluhan ng sapak sa muka na siyang nagresulta sa pagdugo ng kanyang ngipin. Yung bundok. Siraulo ka. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa tindi ng galit, tinutuon na ni Don ng pagmumura at gumanti rin ng magkakasunod na suntok sa naturang empleyado bago tuloy ang maawat ng kanyang barkada. Sige kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako. O sige. Malaki pinayaran ko dito. Bakit malaki minaya? Bakit yung mura mo Nagmuli dito? ako na kay bundok. Bakit minumura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minura ko taga rito. Wala sa minumura kuya! Minumura, kuya. Wala. Sa imbes
investigasyon ng Tanay Police, hindi raw nakapagpigil ang sospek dahil marami raw ang natutulog noong oras na maganap ang pagmumura ng biktima. Sa official statement naman ng Rainbow 89 Eco Park, humingi ito ng tawad at inako ang responsibilidad sa nangyaring insidente. Anila, wag daw sana lahati ng kanilang staff dahil ang ugaling ipinakita ng sospek ay hindi sumasalamin sa iba pa nilang mga empleyado. Nangako naman ito na gagawin ang lahat upang hindi na ito maulit. Samantala, nakakulong pa rin ngayon ang nanapak na staff sa kasong slight physical injury. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, hindi maikakaila na magiging sa ibang bansa na mamayagpag rin ang galing at talino ng mga Pinay. Yan ay matapos i-post sa official Instagram account ng prestihiyosong paaralan ng Harvard Law na ang kauna-unahang nagtapos sa kanilang institusyon ay isa pa lang Filipina. Kilalanin si Attorney Erlinda sa trending report ni James Galange. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na namamayagpag ang galing at talino ng mga Pinay sa iba't ibang larangan na nagbigay ng pagkilala sa bansa. Kasabay kasi na pagdiriwang ng International Women's Month, ibinahagi ng prestiyosong paaralan ng Harvard Law sa kanilang Instagram account ang kauna-unahang babaeng nagtapos sa kanilang institusyon na isa pa lang Filipina. Siya ay si Attorney Erlinda Ignacio Espiritu na nagtapos ng Master of Law sa Harvard Law School noong 1951. Ayon sa naturang post, na-inspire umano si attorney na pasukin ang mundo ng pag-aabogasya sa pamamagitan ng kwento ng alamat ng Knights of the Round Table na nagtatampok ng pagtatanggol sa mga naapi at walang kalaban-laban. Anya, inahalin tulad niya ito sa sitwasyon ng kababaihan noon sa Pilipinas na ituturing bilang pinakamababang estado at nakatali sa papel ng pagiging may bahay lamang. Kasagsagan din noon ay kalawang digmaang pandaigdig kung kaya't kakaunti lamang ang nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral, lalo na't pagkakataong aralin ang batas. Pero bago ito tumapak sa Harvard Law, nagtapos muna si Attorney Erlinda sa Manuel L. Quezon School of Law noong 1947 at isa sa mga kauna-unang babaeng abogado sa Pilipinas. Kalaunay, iniwan rin niya ang kanyang legal na karera at naging presidente ng kanilang family-owned business na Rural Bank sa loob ng halos 32 taon, habang patuloy na gumagawa ng pro bono legal works hanggang 2006. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending balita, paniguradong marami na naman na madagdag sa listahan ng mga nais manirahan sa bansang Finland. Paano ba naman kasi sa ikawalong sunod na taon, hawak pa rin ang binansagang Land of 8,000 Lakes, ang titulo bilang happiest country sa buong mundo. Bakit nga ba sila ang nanatiling number 1 sa World Happiness Report? Ang kasagutan alamin sa trending report na ito. Nananatiling Finland na may hawak ng titulo bilang happiest country in the world. Ito na ang ikawalong taon na number 1 ang naturang bansa sa taunang World Happiness Report ng United Nations. Dito nakakuha ang binansagang Land of 1,000 Lakes ng average score na 7.736. Habang pumangalawa naman sa listahan ng bansang Denmark, third spot ang Iceland at top 4 ang Sweden. Di na raw katakatakang Nordic countries sa mga nanguna sa pinakabagong World Happiness Report, gayong kilala ang mga bansang ito pagdating sa naibibigay nilang stability sa kanilang mga mamamayan. Lumalabas din kasi na mas masaya ang Finnish people o mga taga-Finland dahil anya sa kanilang access to nature at strong welfare system ayon sa mga eksperto. Samantala, pasok din sa top 10 ng happiest countries in the world ang mga bansang Netherlands, Costa Rica, Norway, Israel, Luxembourg at Mexico. Ang rankings ay resulta ng self-assessed life evaluations ng respondents, kabilang nga sa mga factor na kinonsidera rin ng Wellbeing Research Center sa University of Oxford ay social support, healthy life expectancy, generosity at freedom of corruption. Habang sinasabi namang ang pagbaba sa rankings ng Amerika at ilang bansa sa Europa ay may kinalaman sa political polarization. Ang World Happiness Report ay nakabase kung gaano kakontento ang isang tao sa kanilang buhay. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.